The Arranged Marriage, Chapter 5. Jamaica got busy at madalas gabi na akong makauwi. Halos wala nang pahinga sa maghapon, kaya tama lamang na nakakuha siya ng kasambahay para magpahinga na lang siya pag uwi ng bahay. Jam, hindi ka na yata nagpapahinga, pumapayat ka. Puna ng nakatatanda niyang kapatid na si Jason. Isang araw. Nanibago lang siguro kuya, but I'm okay. Are you sure? You look stressed eh. Jam, you don't have to be overworked. Tayo ang may-ari ng company. Nag-aalalang turan ni Jason. It's alright kuya, masasanay rin ako. Baka naman stress ka sa asawa mo, Jason said out of nowhere. Napatingin si Jam kay Jason. Jamaica, alam mong hindi ko gusto na ipinakasal ka kay Liam. Kilala ko ang asawa mo. Kinausap ko si Daddy about it bago pa kayong maikasal, pero wala akong nagawa. Pagtatapat ni Jason sa bunsong kapatid. Thank you kuya, don't worry, I am good. Susundin ka ba ng asawa mo? Tanong ni Jason. Hindi kuya. I had my own car. Ganun ba? Sige, take care and drive safely. Ani Jason. Nginitian niya ang kapatid. Medyo nabuhayan siya sa kaalamang kahit papano ay mayroon siyang kakampi. Mabuti pa ang mga kapatid niyang nauna dahil nakasundo ng mga ito ang kanilang mga asawa. And they end up falling in love with each other. Nauna siyang lumabas mula sa parking area. Dumiretso na siyang umuwi. Gusto nang magpahinga ng kanyang katawan dahil maghapon ang appointments niya. Makalipas ang halos 1 oras, nakarating na siya. She saw Liam's car at the parking lot kaya alam niyang nakauwi na ito. Magandang gabi Ma'am Jamaica. Bati ng kasambahay sa kanya pagpasok niya sa loob. Nangunot ang kanyang noo pagkakita sa itsura nito na parang umakyat ng bundok. Magandang gabi rin. Tugon na lamang niya sa halip na tanungin ito dahil sa itsura nitong nauwian niya. Maayos naman ang kanilang kondo kaya wala na siyang kailangan pang gawin. Ipaghahanda ko na ba kayo ng dinner? Tanong muli ng kasambahay. Ang Sir Liam mo kumain na ba? Busog na busog ako. Kumain ka na lamang mag-isa. Tinig ni Liam. Kalalabas lamang mula sa kanilang kwarto. Kumain na rin ako sa labas, kasama si... Putol ang kanyang sasabihin nang biglang dumapo ang palad ni Liam sa kanyang pisngi. At lumabas ka pala. May lalaki ka no? Kaya pala hindi ka umuwi ng maaga. Tiimbagang ani Liam. Si Kuya Jason ang kasama ko. Hindi mo ako kagaya. Huwag mong ipasa sa akin ang gawain mo. At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Anas ni Liam. Hindi ko naman pala kailangang magpaalam sana sa'yo. Marami akong ginawa. Kabilaan ng meeting ko sa mga clients. Hindi naman tayo pareho. Naaalis kung kailan gustuhin. Sinusumbatan mo ako? Ipapaalala ko sa'yo, Jamaica. Isa ako sa may-ari ng pinakamalaking kumpanya worldwide. Kahit hindi ako magtrabaho, hindi ako maghihirap. Nakangising saad ni Liam. Pagod ako, Liam. Magpapahinga na ako. Di magpahinga ka. Anas nito. Iniwan na lamang niya ito sa salas. Nakahinga siya ng maluwag lalo nang mapasukan niyang malinis at maayos ang kwarto. Lalo siyang inantok. Pumasok siya sa shower room and makes a quick shower. Para maging presko ang pakiramdam niya. Pagkatapos ng ilang saglit ay malaya na siyang nakatulog. Naalimpungatan si Jam ng hating gabi. Uhaw na uhaw ang kanyang pakiramdam. Kinapa niya ang switch ng lampshade. At nakitang wala si Liam sa tabi niya. At maayos ang parteng hinihigaan nito. Kunot ang noo niyang lumabas ng kwarto. Mula sa pinto pa lang ay dinig na niya ang mga tinig.
Sa hinuha niya ay nagmumula iyon sa kabilang kwarto, kung saan ay okupado ng kanyang kasambahay. Nagkatotoo na nga ba ang hinala niya mula pa kanina pagdating niya? Sa halip na kusina ang punta niya ay sa pinto ng kabilang kwarto siya dinala ng kanyang mga paa. Idinikit niya ang kanyang tenga sa saradong pinto. Hindi nga siya nagkamali. Doon nga nagmumula ang mga ingay. Baka mahuli tayo. Dinig niyang wika ng babae. So what? Kanina pa ako gigil na gigil sa'yo. Boses ni Liam. At ang kasunod ay mga ungol at mga iba pang ingay na nililikha ng dalawang tao habang sinisimulang lumikha ng apoy ng katrayduran. Iniwan ni Jamaica ang pinto at nagtungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Pagkatapos niyang uminom ay muli siyang bumalik sa pinto at pinihit niya ang seradura. Subalit nakalak iyon. Patuloy naman sa paglikha ng mga ingay si Liam at ang kasambahay nakatalik sa loob ng silid. Hanggang sa hindi na niya natagalan pang pakinggan. Pumunta siya sa salas at doon naupo. Pinatay niya ang ilaw upang hindi siya makita kaagad kung sakaling lumabas si Liam kapag natapos na sila sa kanilang kababuyan. Nanginginig si Jamaica sa sobrang galit at pilit na pinapakalma niya ang sarili. Panay ang lagok niya ng tubig na nasa hawak na baso. Hindi siya babalik sa pagtulog. Hihintayin niyang lumabas si Liam. Kahit sobrang antok siya ay pinipigilan niya. Makalipas ang halos 2 oras, narinig ni Jamaica ang mga yabag. Nangangahulugang tapos na ang kalapastanganan ng dalawa. She switched the lights on at tumambad nga sa kanya si Liam na walang saplot. Lupaypay ang alaga nito. Surprised! Nag-enjoy ka yata at sobrang napagod, kaya hindi mo na naisot ang mga damit mo. Mapang-uyam na wika ni Jamaica nang lingunin siya ng kanyang asawa. Ngumisi si Liam. Wanna try? Kaya ko pa naman. Ani nitong may nakakalokong ngiti sa labi. Oh, really? Iyang lagay na yan, kaya pa? Never mind. Mapang-insultong ani Jamaica. Well dear, mas magaling siya sa kama. Nag-enjoy ako ng sobra. Saad ni Liam. Wala kang pinapatawad. Sobrang baboy mo, Liam. Kahit katulong pinatos mo. Mas masarap nga eh. Ikaw nga hindi marunong umungol. Patutsada nito. Lumabas naman ang kasambahay. Nakasuot na ng pantulog. Nakangisi itong dumaan sa kanilang harapan. Masarap ba ang asawa ko? Tanong ni Jamaica, hindi pa man nakailang hagbang si Grace. Nilingon siya nito. Nakakainsultong ngiti ang itinugon nito pagkatapos ay humagbang itong palapit kay Liam at pinaghahalikan sa harap ni Jamaica. Pakiramdam ni Jamaica ay umakyat lahat ng dugo niya sa kanyang ulo. Inilang hagbang lamang niya ang kinaroroonan ng dalawa. Pagkatapos ay buong lakas niyang hinablot ang buhok ng babae. Pahablot naman kinuha ni Liam ang kamay ni Jamaica, dahilan upang mabitawan niya ang buhok ni Grace. Buong lakas nitong itinulak si Jamaica, dahilan upang masubsob sa sofa. Pinilit niyang makabangon mula sa pagkakasubsob at humarap sa mga ito. Matalim na tingin ang ibinukol niya sa dalawa. Pagkatapos ay iniwan na niya ang mga ito. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Hindi niya alam na sinundan siya ni Liam. Jamaica opened her cabinet to get her important things. Pagkatapos niyang makuha lahat ng mga importanteng gamit niya at ilang damit na ikinarga niya sa maliit na maletang mabilis niyang nailabas mula sa lagayan yun. And where do you think you're going? Si Liam na nakatayo sa bukana ng pinto. May kasuotan na ang lalaki. I'm leaving this hell. Pabalang niyang tugon saka nagpumilit na lumabas. Subalit lalong humarang si Liam. Stay here. Baka gusto mo ngayon din tatawagan ko ang daddy mo.
Saad ni Liam. Do it! I dare you! Mapanguyam niyang sabi at buong lakas na itinulak ang lalaki, subalit hindi ito natinag. He locked the door, pagkatapos ay hinawakan siya nito sa braso. Ginusto mo ito, am I right? Bakit sumusuko ka na? Turan ni Liam. Hindi ko kasi akalaing isang asong hayok sa laman ang pinakasalan ko. Mas malaki pa sa pagkatao ko ang pagsisisi kong nagpakasal sa'yo. At minsan pinangarap kong ikaw ang mapangasawa ko. Oh, really? Pinangarap mo pala ako? Well, to tell you honestly, Jamaica, I consider our marriage a crap. The worstest day of my life is our wedding day. Taas noon na wika ni Liam. Kung ganon, why don't we end up this crap? I'm enjoying what I am doing. Hanggang ikaw mismo ang sumuko. And I'm sensing it. Pero for the sake of money, I won't do it. Unless gusto mong tumira sa kalye with nothing. Patuloy nito. Parang mas gugustuhin ko pang tumira sa kalye kaysa tumira sa iisang bubong kasama ang mas masahol pa sa hayop na kagaya mo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Jamaica pagkatapos ng mga katagang binitiwan niya. She slapped Liam too. Lumalaban ka na ah. Ani nito saka siya nito tinulak. Kasunod nyon ay tadyak naman ang natanggap niya mula kay Liam. Halos mapugto ang paghinga ni Jamaica sa sakit ng kanyang balakang na tinamaan ng sipa ni Liam. Hindi pa ito nakontento. Hinawakan nito ng mahigpit ang buhok ni Jam at pinatingala. Pagkatapos ay dinuro pa. Makakawala ka lamang mula sa aking mga kamay kapag wala ka ng hininga. Banta nito. Hayop ka, Liam. Pagbabayaran mo ang lahat ng pinaggagawa mo sa akin. I swear. Ani Jamaica. At sino ang maniniwala sa'yo? Nakangisi nitong Turan. Siguro wala sa ngayon. But I assure you, kapag nakawala ako ng buhay sa'yo, lintik lang ang walang ganti. Mariing Turan ni Jam. Hindi mo ako matatakot. Hindi pa ipinanganak ang kakatakutan ko. Matapang paring wika ni Liam. Mapanguyam ng ngiti ang tinugon ni Jamaica. Pagkatapos ay pinilit niyang makatayo at sumampas sa kama. Hindi na rin muli pang nagsalita si Liam. Lumabas ito ng kwarto. Nang narinig ni Jamaica ang paglapat ng pinto ay doon niya pinakawalan ang kanyang masasaganang luha. Habang umiiyak ay nabuo ang isang desisyon. Noong mga nakaraang araw pa niya pinag-isipan iyon at gagawin na niya iyon bukas na bukas. Hindi siya papasok sa opisina. Dahil weekend naman, siya mismo ang gagawa sa bagay na iyon. Nakatulugan niya ang pag-iyak at ang isipin iyon. Sa sumunod na araw, kakain na po Ma'am Jamaica. Ani Grace. Mag-impake ka na at ngayon din ay aalis ka na rito. Bilin po ni Sir Liam wag daw akong umalis. Ako ang nag-hired sa'yo. Ako ang nagpapasweldo sa'yo. Kaya kapag sinabi kong mag-impake ka na. Pero ma'am, kailangan ko po ng trabaho. Trabaho ang inaplayan mo, right? Hindi ang makipagtalik sa asawa ko. Hindi ko nakakalimutan ang ginawa ninyo. Get out of my face. Kunin mo na lahat ng gamit mo at ibabalik na kita sa agency. Ma'am, paano kung mabuntis ako? So, sinabi ko bang landiin mo ang asawa ko? Problema mo na yon. Ihintayin muna natin si Sir. Gagawin mo ang sinabi ko o ipapakaladkad kita sa guard. Nahintakutan naman ito at saka mabilis na pumasok sa kwartong okupado para mag-impake. Ilang saglit ang nakalipas ay lumabas na si Grace bitbit ang maleta nito.
I'm sure binayaran ka naman ng asawa ko sa pagpapaligaya mo sa kanya. Nakayuko lamang ito at hindi na makuhang magsalita dahil sa hiya. Tumulo pa ang luha nito subalit naging matigas si Jamaica at hindi nagpakita ng kahit konting awa. Nagpakuha na siya ng taxi. Pagkatapos ay may nag-buzzer. Sumunod ka sa akin. Utos ni Jamaica kay Grace. Saka na niya tinungo ang main door ng kondo. 2 guard ang napagbuksan niya. Dalhin na ninyo. Pakisabi sa taxi driver kung saan siya dadalhin. Bilin ni Jamaica sa mga guard. Maayos namang sumama si Grace sa mga ito. Balik sa dati na naman si Jam. But it doesn't matter anymore. Ang importante wala nang masisira pa si Liam. Maliban na lamang kung mag-uuwi ito ng babae. Pero wala na siyang pakialam. Basta hindi siya masisisi kung sakaling magkaroon ng problema sa mga babaeng kinakaulayaw nito. Lumipas ang ilang araw. Umuwi si Liam. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nasaan ang katulong? Usisa nito kay Jam. Pinalis ko na. What? Hindi mo man lamang ako hinintay bago ka nagdesisyon? Saad nito sa mataas na tono. Tumigil si Jamaica sa paglilinis at hinarap ang kararating na si Liam mula sa kung saang lupalop ng mundo. Ako ang nag-hired sa kanya. So I have the will to fire her. Isa pa, malay ko bang 2 linggo kang mawawala? Wala kang pakialam kahit 1 taon akong hindi umuwi rito. Anas ni Liam. Naman pala. Heto, labhan mo lahat yan. Ani nito at ibinato sa kanya ang backpack na punong-puno ng damit. Okay, ani Jamaica. Kinuha niya ang backpack at inilagay sa basurahan. Nakuyom ni Liam ang kanyang 2 kamao at inilang hagbang lamang ang kinatatayuan ng huli. Sige, subukan mo. Taas kilay na sabi ni Jamaica. Sasagot pa sana si Liam, subalit na udlot nang tumunog ang cellphone nito. Ngising aso na naman ito habang mayroong kausap sa cellphone. Ipinagpatuloy naman ni Jamaica ang kanyang ginagawa habang abala ang lalaki sa pagkikipag-usap sa kung sinong Poncio Pilato ang tumawag dito. Natapos na siya at lahat-lahat ay hindi pa rin tapos makipag-usap si Liam sa cellphone. Sinamantala na niya ang pagkakataong maligo. She double-locked the door upang hindi ito makapasok hanggang matapos siya. Lumabas na siya mula sa kwarto pagkatapos mag-ayos. Ay wala si Liam. Tiningnan niya sa kabilang kwarto, pero wala rin doon. Kaya alam niyang lumabas na naman ito. Napailing na lang si Jam. On the other side, mas mainam na wala si Liam sa kondo. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Then she decided to cook for herself. Dahil hindi niya alam kung uuwi na naman ang asawa niya o hindi. Hindi naman ito nagpaalam. Pagkatapos magluto ay kumain na siya. Wala na siyang pakialam kay Liam. At hindi na rin siya kukuha pa ng kasambahay dahil ayaw na niyang maulit pa ang nangyari. Titiisin at kakayanin na lamang niya ang lahat. Pero ang malaking katanungan, hanggang kailan siya magtitiis? Abangan ang karugtong.